Binili si Rizal, di natin alam. Wala si Rizal. Sa kabila ko yan. Sa kabila. Kabilang kumpanya. Sister company. Patay tayo. Jun. Sinta. Ay, isang magandang buhay. Bago tayo pumunta sa ating project mga ka-farmer, pakita ko lang po, baka hindi nyo pa nakita. Ito na po yung aking inaabangan. Dumating siya kahapon ng madaling araw. Ayan, Chico Macopa. Ang laki na. Ayan, oh. Ito, sigurado na to. Actually, magbubunga to siguro. Baka next year lang. Kasi yung Macopa naming nabili dati, kaya lang naputol yun, kulay green. Doon sa bahay ni mother, tanim ako dun eh. Sabi ni Ma, gusto ko din ng Macopa. Sabi ko, sige, ihanap. Kaya lang nung nagpagawa sila nung parang plot doon na sacrifice. So ayun, ito rambutan, malaki. May bulaklak na mga farmer. Ayan. Ibig sabihin, mas malaki po siya sa mga nabili natin. Kaya lang ito talaga, baka dito ko na lang itanim sa may bahay. Gusto niyan medyo lilim, nakadikit sa may malaking puno na alam nyo na, medyo malamig ang panahon. Okay lang sana nainitan kung malamig, pero kung dito sa Pampanga, grabe mga ka-farmer, ibang klase ang init dito. Kaya talaga, dalawang Miyazaki mango. Ayan, sabi ni ka-farmer Rudolph, shoutout pala, thank you so much sa inyong tip. Ang magandang pagtanim daw nito, nakaslant ng 45 degrees. Ayan, ganyan. Mas matibay daw po sa bagyo. Tapos na siya, naman yan eh, re-recurve naman yan, paakyat. So parang nakagano na siya na, o nga naman may sense yung sinasabi niya. Parang nakahiga na ng kaunti. So mas matibay daw po sa bagyo. Atis, giant atis, Atemoya, Guyabane, dahil papalitan natin yung mga nawala, mga tinanim ko dati long time ago in Bethlehem. Ayan mga ka-farmer. So ito yung avocado, ito tayo excited. Actually gusto ko pa pong magdagdag nito. Sintaas ko. Ayan. Dalawang evergreen, dalawang cardinal, isang giant avocado. Puro grafted po ito mga ka-farmer. Pero except ewan ko, itong lemon. Free na lang yan, mga freebies po yan. Itong yellow kayumito, sigurado galing sa boto yan, hindi yan grafted. Kitang kita naman. Pero itong mga mangga, avocado, rambutan, what else? Hindi ko alam yung Macopa. Chicken natin. Puro grafted yan. Makikita mo yung mga pinagdugtungan eh. Kitang kita sa mata. Ayan po. Oh. Ayan, mga dugtungan mga ka-farmer. Itong atis, I don't think so. Makagaling din po sa boto or pwede din grafted din siya. Mukhang grafted. Ayan. Oo, grafted kasi may bulaklak na eh. Ayan na oh. Mangga, siguradong grafted to. Miyazaki. Ito po yung sa Japan. Ayan oh. Tapos meron tayong isang manggang itong malaki. R2E2 to. R2E2. Australian mango naman. Ayan oh, kitang kita. Grafted din siya. Saan ba? Si Macopa hindi grafted. Ito grafted din to. Ayan, mga pinagdugtungan mga farmer. Saan ba yung dugtungan dito? Ito. Ayan. So, ito free. King mango daw to. Libre na to mga farmer. Ayan o, kitang kita, grafted. Gusto ko po ang grafted kasi alam nyo, mas matibay po talaga ang ugat ng grafted compare sa yung air layered na tinatawag, yung pinapaugat, binabalot. May ilang beses ko nang sinabi, kukuha ng magandang sanga, malaki na, babalatan nila, then babalutan nila ng coco peat o something na para puwersa na mag-ugat yung sanga, and then pag marami na pong ugat, puputulin, ilalagay nila sa drum. So yun ang ibebenta sa inyo na worth
10,000 o 5,000 na ano na sasabihin nila parang bonsai o drum size na namumunga na. Pero ako hindi, pwede din naman yun, pwede rin naman yung bilhin yun mga ka-farmer. Kaya lang mas gusto ko po itong may galing sa buto yung ugat niya, tapos grafted na lang. Mas para sa akin mas matibay, at according din po sa aking mga na-research, mas maganda ang mas may advantage ka sa grafted. So ayun, kaya tinanong ko, grafted ba yung mga avocado, kasi yan talaga yung ating hinahabol. So ayan, so excited na. Tatanim ba ito ngayon? Kahapon wala busy sila. So ayan, lakad-lakad tayo. Ang ganda ng panahon kahapon. Ayan, ang ganda ng araw. Sarap. Ang ganda ng araw mga ka-farmer. Ayan. Ayan na. So ang binili kong bola sira na, pero bumili ako kahapon dahil nagpakain po si mother. Ayan, maraming salamat kay mother. Nagpa David's Tea House kayo, nagkasala na naman ako, pero babawi naman ako ngayon. Extreme diet tayo ngayon. Ayoko naman pong masayang yung, alam niyo na. Tsaka pag naandun na kayo, pag nagda-diet, shoutout pala kay Ate Mer Malyari. Ayan, ate, pagaling ka. At see you when I see you. Alam mo naman. So ayun, ayaw mo na ang parang gigilty ka na pagka parang feeling mo, uy, too much na to diba? So nakakatuwa kasi dati baliktad, alam niyo na, pagka kumawa yung pares, babanatan ko talaga yan. Ngayon wala na, parang kaway na kaway, uyo. Parang nagigilty ka naman. Umulan ba kahapon? Parang umulan pa rin. Pero alam nyo, pag bumigay yung magandang init hanggang tanghali, ang ganda, nakakalakad ka sa na hindi ka nagpuputik. Gaya kahapon, ang ganda. So andito si Kongkong, patay tayo. Paano kami magtatanim? Ipopwesto na pa naman namin yung wala ayan si Dexter, wala ata yung si Nelnel, wala yung bata, si Jomar na andyan, si Rizal wala si Rizal. Unaan doon tingnan natin, nahirap bumaba dito. Nako, panay na naman ang coke. Sana si Papayam hindi naman nakikiinom dyan. At pagre-reklamo siya, taas na naman sugar. Sana wag naman. Kakanin pa rin Sabi ko nga, alam mo, kanin lang ang dyan, babain. Tsaka kailangan mo na talagang uminom ng maintenance. Kailangan niya na po talagang uminom ng maintenance. Ayan, dito tayo. Grabe, umulan. Kahapon ang ganda na nito nakakalakad na ako ng ang ulan talagang hindi nawawala. Ay, may mga bato na kasi to. Kaya ayan kaya yun, isa din sa mga hindi ko na-anticipate makapagpa-deliver ng garden soil, kasi gusto kong gumawa ng plot. Ang problema may bato na kasi yung late na nakuha. Siyempre yun ang iibabaw. Ay, ang ganda sana yung mga unang nakuha, ayos. Kaya lang umpisa na rin tumubo yung mga damo dito. Patay tayo. Wala nga si Rizal. Sino kaya mag-aasinta? Wala si Rizal. Dito tayo. Di kasi nag-day off ang mga to. Wala nang day off kuya, sabi nila. Siguro hindi pa rin kakayanin talaga. Binili si Rizal, di natin alam. Wala si Rizal. Sa kabila ko yan. Sa kabila. Kabilang kumpanya. Sister company. Patay tayo.
Anong ginagawa niya? Nagpapalitada? Yung nilalagay niya yung entrada ko yan. Entrada. Ha? Electrical. Ha, electrical. Marami nagsasabi ang laki daw, lalo pong mas malaki tingnan pagka nasa video, pero hindi naman ganun kalaki. Tansya ko dito mga siguro mga 80 square meters, mga ganun siguro, mga 80. Mga 80 to mga 80 ganyan, 70, 80 or 90 square meters. Makukuha nakukuha natin yung area niyan pagka kalimutan na lang ang formula. Ano ba kumuha ng area ng bilog. Wala na, kalimutan ko na. Sigurado may pi r, diba? 2 pi r ba? Kalimutan ko na. Search na lang natin, mabilis lang naman yun. Ayun. Mabilis na. Ano na ang ginamit na pang forma, hollow block. So wala, hagal mo salba? Lapit na na siya. Tatanim pa naman sana tayo kung hindi, kulang sila. Ha? Ano na? O yun pala. Umulan pa rin kahapon. Ang ganda na pa naman ng medyo uminit na yung nilalakaran dito. Wala na naman, no? Nasa sister company pala si Rizal. Nagawa doon ng electrical. Wala siya. Siya lang talaga ang gagawa, no? Hey. Tubig. Yung kailangan natin bumili ng motor din. So, actually, kung lalalim pa po ang tubig, siguro mga 1 foot lang. Pwede ka na maglagay ng isda ng fingerlings. Kasi maganda na po ang panahon. Hindi na ganun kainit. So, yung mga sulok-sulok doon, yung mga fingerlings na ando na matututukan. Ha? Oo. Ilalagay kita sa mas mahirap na kalagayan. Dahil mga abukado, ililinya na natin dito. Paano kaya? Kailangan ma-deliver din yan eh. 5 yun. Dito yun oh. Tapos yung ano pa, mangga. Yan muna natin, avocado muna. Tinahanap ko ng permanent na hindi na sila ma-istorbo. Yan, panoorin niyo po sa kabilang channel ang ating Simple Pleasure. Diba? So, at least
yung farming doon ko na po linalagay kasi yan yung ating mga nagpapasaya sa buhay, mga halaman natin, alaga. Pero yung pamamalengke, isa din yan. Dito yan. Ay, gusto ko pa pong umikot ng Masinloc, mga ka-farmer. Sabi ko kay Ate Mer kanina, bitin ako sa Masinloc eh. Pero nakuha naman natin, nakita ko naman yung yung ang regret ko ngayon is Palawan. Hindi namin nabalikan during peak season. Talagang wala, hectic po yung schedule eh. Inuna namin yung Iloilo, di ba? Dumaguete. Pero yung Palawan, maganda din sana ikutan. Lalo na't kasagsagan po nung harvest nila ng mga, alam niyo na, isda. Kasi ang mura, grabe. Yung Nara Palawan, gusto ko din pong pasyalan. May intriga ako, napapanood ko eh. Kaya lang, ang pangit lang po noon is hindi tayo makabili. Diba? Wala. Hindi ka naman makakabili. So, yun ang hindi maganda. Parang ano ka lang, hanggang tingin ka na lang. So, ayun po. Unless, mag-stay ka doon ng ilang linggo, ano ka ng maliit na bahay, di ba? Eh, pwede na. Kung nabitawan na nila. Yan. Mga isdang gusto mo, eh, maluluto mo. So, ayan. Ano lang sila, 4. Grabe. Kumunti tayo ha. Si Jomar, runner kasi si Jomar eh. Gaya kanina, naghatid kay Ann sa Gatchawin. Doon may mga inaayos din ata. Doon sa kabilang, sana matapos din yung bahay nila, no? Siyempre, ano din yun eh. Pangarap din po nila. So, at least yung lupa, dinonate na ni Papa Yam yun. Mga naipon ni Papa Yam, bait din ni Papa Yam, ano? So, dinonate niya na. Para kinaan. So, ayun. Tapos yung naipon-ipon nila, ayun, pinangumpisa din po nila na kasi mga gamit-gamit dito ng mga yun, magtutulong-tulungan na lang para kung sakaling gusto na nilang lumipat doon, di ba? Ganun naman. So, ayun, ang pag-iipunan nata ni Nathan. Si Nathan po ay welder. Siya po ay gumagawa ng mga tawag dito, tito niya, galing siyang welder eh, gumagawa po ng tambucho, mga tambucho na special tambucho. So per commission, minsan tawag dito, overtime din yung tao para lang maka-commission ng malaki. Kaya lang nga, may kasabihan tayo, di ba? Hard work doesn't make you rich talaga. So yun nga ang gusto kong iyan sa mga bata, na hindi porket masipag ka makukuha mo yung gusto mo. Talagang iba pa rin po yung may diskarte at gamitin mo yung kung ano man ang meron ka, di ba? Asset, pera, para gumawa ng pera sa'yo. Yun yung mga mentality ng businessman. So yun ang gusto ko sanang makuha ng mga anak ko. Kaya pag ituturuan ko din po sila ng konti kong nalalaman. Ayan. So pero sabi ko kay Nathan, pinapayo ko, pagka ako kayo ay naandyan na, magsarili kayo ng kung ano man yung niya, business na rin, di ba? Mas kasi mas magaan talaga. Unless maganda yung trabaho mo, 'di ba? Na okay na, kahit sabihin mong 'di ba? Pero iba pa rin talaga yung may mga high paying jobs naman eh. Wala naman tayong problema doon. Kaya lang yun nga, yung pag nasa middle ka lang o nasa baba ka, kahit anong sipag mo, talagang sasakto at sasakto pa din lang. Sabi ko nga minimum wage po ngayon. Siguro may hirapan ka kahit sabihin mo every Sunday mag-ESM kayo o ipapasyal mo ang yung mag-anak mo, na parang ganun po kahirap. Dadagdagan pa ng ayoko na magsalita.
Kasi sa totoo lang po, hindi ako sang-ayon doon sa inaano nila na 20 pesos na bigas. Kasi ang dami mga apektuhan doon sa 20 pesos na yun. Yung mga farmers, ngayon nga kagulo po ang presyo ng palay. Actually, ewan ko nanonood si Mark, may message ko po siya dahil yung may-ari ng lupa, I think sabi ko kailangan ko ng bitawan. So Tatay Bong naman ata gustong hawakan yan mga farmer kasi parang alam niyo na, hindi ko na kaya unang-una, hindi ko na rin kayang tutukan dahil talagang busy po. Tapos unang-una si Kongkong hindi din po ganun kaalam din sa palay, wala naman ako mahuhugot dito. Pagka pinakumuha pa ako ng porsyentuhan, wala na akong kikitain gawa ng sobrang baba ng palay ngayon. 11 pesos mga ka-farmer. Hindi ka ba aaray dyan? Naku po, sabi ko. Gawa nung in-announce nila na 20 pesos, nagkanda gulo-gulo yung mga buyer, yung ito dinahilan na ng mga buyer. So 11 pesos, supposed to be ngayon nasa 20 yan eh. Isipin nyo mga ka-farmer, yung summer season na harvest 11, 12. Anong mangyayari sa atin? So ako mas maganda siguro mag-isip sila ng paraan kung paano makakabili ang simpleng tao na worth 60 pesos na bigas o 55 o even 50 pesos, diba? Para at least walang magsasuffer. Gusto nila ata lalong gawing mahirap ang mahirap na lang, politika kasi yan eh. Pero nakikita ko lang po yung epekto. Parang lalong maghihirap. Nag-comment nga ako minsan, sabi ko hindi ako sang-ayon. Bibilhin naman daw ng gobyerno ganyan yung palay. Gusto ko sanang sagutin kasi ganito po yun. Oo, baka may nag-iisip kayo, ibibili naman yung palay ng gobyerno tatanungin ko po kayo, paano nila sasabayan, paano nila gagawin yung ginagawa ng mga buyer na pag harvest ngayon na andyan na po kaagad yung truck, nakaabang na. Kaya ba ng gobyerno gawin yun sa laki ng Pilipinas? O sasabihin nila ibilad ninyo, ay hindi po pwede, lalo na ngayon tag-ulan. Paano namin ibibilad? 100 kaban, paano mo ibibilad? Imposible. Mapipilitan ang ibenta sa mura. So yan po yung sasabihin nila na sabihin nyo, dadalhin nyo, paano, may truck ba yung magsasaka? Magre-rent pa ng truck? Saan ka kukuha ng truck? Ang dami po na pwedeng na hindi talaga feasible yon na sinasabi nila na bibilhin ng DA. Ewan ko wala akong nakikitang paraan na kaya po nilang sabayan yung ginagawa ng mga middleman na pagtawag mo dito, nag-harvest ka pa lang na andyan na yung truck, nakaantay na, may kiluhan na silang dala. So yun lang ang aking hinaing. Sana naintindihan ninyo. Ano lang po ito, sa akin lang, wala po itong bahid ng politika o kanino man ako or what. Yun lang po ang nakikita ko na problema dyan sa palay. Kaya ngayon nagkakagulo sila, diba? So presyo, yung ang gagawin, yung DA, kung ano-anong sinasabi na yan bibilhin naman, ilang percent nga lang ang kaya niyong bilhin, diba? Patak lang sa drum. Sa dami ng hina-harvest. So ayun po, pero sana kung magawa nila, pero mahirap mas magagastos po yung gobyerno, mas malaki ang gagastosin nila para lang diyan. So pwede naman bigyan ng subsidy, libre na yung lahat ng, kaya lang corruption din, papasok din po ang corruption. Kunyari, let's say 1 hectare ang hawak mo, ito 50,000, diba? Puhunan sa'yo yan ang tulong mo, kaya ba nila, diba? O sabihin mo 30,000, ayan yung sa'yo, pang abono mo na, diba? Pero hindi naman po ganun So ayun ang problema namin. Kaya sabi ko, at I think si Bebe din naman sinasabi, tawan mo na yan, nai-stress ka pa. Ako naman, dahil siyempre naandyan yung passion ko, sabi ko kahit tumatabla lang sana, makakapagbigay ka pa ng trabaho, kaya lang wala din po siyempre hindi ko din matutukan. Alangan naman ako nang magtututok doon palagi na diba, siyempre yung kailangan yung nakalagay mo dyan din. Tsaka yung panahon, grabe po mga ka-farmer, panahon sobra, hindi po talaga. Ngayon dapa na naman yung palay namin,
O yung araw na, yung isang cropping na inaano mo ng tag-init, wala, hindi ano. Tapos umano pa kami, gumitna pa kami. Yung harvest namin dapat nag-harvest kami April May eh. Itong mga kasama ko, wala, nagsisira yung ikot. Kaya ngayon natatamaan kami ng both amihan and tag-ulan. Kagaya ngayon, naabot ng tag-ulan, di pa nag-harvest. Patay. Nila magpahinga. Ikot na ikot, nasisira ikot ngayon. Kumbaga sa pool ka ng kagaya ngayon, no? Na late yung ano mo yan, yung ikot po nasira. So ganun talaga. Kaya sabi ko, total ano naman, di naman po ang habol ko is kumita doon talaga. Bagay si tatay ni Rambo, ano ko na lang po kay Mark na baka gusto niya, or baka gusto din nilang hawa. Kaya lang nasa San Fernando kasi yung ano niya, may stress din po yan. Ay, ayan, mahaba na ng sinabi ko Ayan, so ayan, abangan nyo po mga ka-farmer. Kami po ay magtatanim ng mga avocado dito. Ayan, sabi ko kay Kongkong, ano na muna. So, ang ganda ng init, sarap. Ang sarap, alas 9:15. Ayan. So, ayan, abangan nyo po sa kabilang channel, Simple Pleasure ka-farmer. Makikita nyo naman po yan. Marami pa palang hindi nakakaalam na meron tayong kabilang channel na ina-upload ko po yung mga ginagawa namin dito sa gilid-gilid, yung mga libangan natin. So ayun na, andun po sa kabilang channel. Iaano ko na lang, so search nyo na lang po kung gusto nyo lang makita. Wala namang pilitan to. Baka may magsabi na naman dyan na nag-uubliga. Wala po tayo inuubliga. Kung nai-stress kayo sa amin kakapanood, at may nagko-comment po kasi na puro ka utos, wala kang ginagawa. Alam nyo, kung ako ang gagawa niyan, kaya ko ba? Yung tanong. Unang-una, may mas importante po akong kailangan ding gawin, di ba? So minsan off cam makikita niyo po ako, nagbubungkal din po ako niyan. Kagaya nung nakaraan, wala si Kongkong, inikutan ko po. Pero hindi ko na na-video kasi ang hirap mag-video ng di ba? Ako lang mag-isa. So ayun, inikutan ko yan, tayo ng fertilizer, yung ng kalabaw. So ayan, tine-check natin. Minsan naglalagay ako ng Magnum sa ating mga nyog. So ayun, nag-spray ako ng talong. So ayun, hindi naman natin lahat na ipapakita. Tsaka kung gusto mong maging produktibo ang isang bagay, kung kaya mo nang gumamit ng tao, gumamit ka. Hindi mo kakayanin kung ikaw lang ang gagawin, diba? Kung ako lang po, dito lang ubos na yung oras ko, kakaikot lang dyan kung aalagaan ko yan, diba? Ano pang gagawin ko? So tayo, pagbigay ng trabaho, diba? So at least may gagawin po yung yun lang naman yun. Parang lang yan tawag dito. Ang ganda na ng talong namin, kita nyo yan mga ka-farmer, lalaki na, may bulaklak na nga so malapit na tayo mag-harvest. Kaya lang we need to put some fertilizer pa. Ayan, medyo umulan, init ulan, gustong gusto nila. Kaya lang hindi po mataba itong lupa natin. So ayun, abangan nyo na lang po at babalikan natin tong ating 28 minutes na pala, uncut grabe ang haba. Jun mag-aasinta. Ilan ang mag-aasinta, John? Ikaw lang? Patay. Ayan, kulang tayo sa asinta. Si Rambo sana kasi kahapon tumulong din po. May lechon tayo ngayon kay ka-farmer Richard Muldong. Ayan, may lechon sila. Actually pumunta sila dito kumain nung kailan ba? Siguro last month o a few weeks ago. Sabi niya, ka-farmer, order uli kami kasi yung in-order namin halos hindi namin na-enjoy. Yan, kumain po sila dito kasi ang bilis daw na ubos. Sabi ko ganun nga po talaga ang mangyayari kasi yung mga Sharon yan, siyempre pag natikman na masarap, yari ka, tatabi ka agad yan mga farmer. So ayan, tuloy natin maya at puputulin na natin to. Ayan, silipin natin mga farmer. Ayan, gusto ko lang pong dugtungan yung sinabi ko kanina, yung about doon sa palay. Kaya kailangan makuha po agad kasi yan pag harvest nyo, kailangan
It's either mabilad nyo na po agad o kaya maibenta nyo na kasi ibibilad na din po agad yon. So pagka hindi na po pwedeng maghintay, kaya yun ang pinaka challenge po sa gobyerno kung talagang bibilhin nila. So yun lang naman ang aking wala naman tayong alam nyo na yung kung kanino tayo politika. Ako kasi naniniwala ako walang politikong korap. Yun ang aking pinaniniwala. Wala pong gagastos ng milyon para sa election, di mo rin babawiin, di ba? So ganoon lang naman yan. Ayan, balikan natin to. Ayan, yung dyan pala dito naganasin pa. Sinelman pala doon. So ayan mga farmer, abangan ninyo kung hanggang saan ang ating matatapos. Ayan, kulang tayo. Ayan si Jomar. OJT natin nandun magbabalot ng dito chili garlic. Gumagawa sila 20 kilos na bawang mga farmer ang ating ginagawa. So ayan, marami pong salamat at abangan nyo na lang po ito. Ayan ang ating vlog. Mamaya marami po nag-aabang nito sa paggawa nito. Shoutout pala kay Tito Charles Domingo. Sabi niya, Engel, ang laki na naman ng project na pinagawa mo. Ay, Tito Kako, kung meron man tayong konting ipon at i-invest na lang natin sa bagay na makakapagbigay pa ng mas di ba? Kaysa matulog sa bangko. Okay lang naman may tabing konti, pero sabi nga ni Ramon yung pang emergency lang, pero yung iba puro na diba? So ito naman po pagka natapos hopefully makapagbigay ng income. So maging asset natin to, hindi lang palamuti o diba? Kaya pinagaganda din natin. Natapos natin malay natin makapagbigay po. Yun naman ang goal diba? For business purposes pa rin naman. Pag fishing, diba? Yung mga taong pupunta merong island na sa gabi. Panggabi yan dahil wala pong bubong yan. Open yan So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.